Kumusta na kayo? Ito po ang pangalawa kong video tungkol sa pagbabakasyon namin ng aking panganay na anak sa Pilipinas noong Hulyo 2024. So, andyan na po kami sa LAX at ayan, naglalakad-lakad, naghahanap ng makakainan. Tapos, nahanap namin ang gate na namin, nakasakay na kami. Ayan po, at ito naman ay nasa eroplano kami. Nakakita pa ng bulkan doon. Bulkan mayon kaya yon. Tapos ito na po ang aming itsura sa loob ng eroplano. Pagod na po. Pagbaba ng airport, sinubukan ko pa rin na magmask. Kaya lang tinanggal ko rin kasi sa init at layo ng nilakad, di na ako makahinga. Dumaan din kami ng duty free pero wala palang masyadong mabibili doon. Kuno tsokolate at saka alak lang. Sa wakas ay narating din namin ang aming hotel sa Hilton Manila na malapit lang sa airport, kaya yan ang pinili namin. Maganda naman siya, malinis at naging komportable ang aming pagtigil ng ilang araw dyan. Naka-4 na gabi rin kami dyan. Ang lobby at reception desk nga pala ng Hilton Manila ay nasa second floor pa. Kaya pagbaba namin alam nyo, nag-grab lang kami doon ng nasasakyan. Pagbaba sa entrance, akit ka pa ng second floor, nag-elevator pa. Pero ito ang kanilang lobby at reception desk, maganda naman. Mga bandang 10:30, nakahabol pa kami ng breakfast buffet nila sa Kusina Restaurant. So, ayan, makikita nyo ang mga kanilang pagkain. Doon po kami sa Filipino station. Doon kami kumuha ng karamihan sa aming kinain dahil na-miss na nga namin yung mga ganyan, tuyo, mga danggit. Tapos meron din silang parang play area doon bago yung Filipino station. Ayan po ang aking kinain, bistek, kutsara. Napakasarap po. Katapos ng Filipino station ay ang Western station naman. Ayan po ang kanilang mga pang-almusal. Pagkatapos ng Western Station ay parang may isang sulok doon ng mga halaman, mga herbs. Kasi ang susunod na pong station dyan ay yung Indian. At ito na po ang Indian Station. Ayan, yan po ang kanilang mga cuisine na nakalagay. Meron po silang dyan yung mga lugaw-lugaw, congee. Yung tinikman ko rin yun. At sa dulo, bandang dulo ay yung Asian Station na siyempre mga Chinese food at kung ano-ano pa. Mayroon ding Continental Station, yung mga kung ano-anong greens dyan, mga condiments, salad, yan, napakarami nilang
bandang gitna ay yung charcuterie station nila. Nandiyan ang mga ibang klase ng cheese, mga tinapay, kung ano pa, mga drinks. At dahil nga medyo late na kami na nagpunta ng buffet, ng breakfast buffet, wala na halos. Meron pa naman, nire-replenish naman nila, pero ayan nga, sa nakita nyo medyo wala nang masyado makitang nakalagay, no? Pero yun na nga, kasi 11, wala, nasarado na, wala na, tapos na yung breakfast buffet nila. Ano naman kaya ang kaibahan ng breakfast buffet sa dinner buffet? Halos yung stasyon nandun, yung lahat ng mga stasyon na yun, syempre, tapos iba-iba lang na ang offering kasi nga dinner na. Pero ang isang napansin ko, yung Japanese station, open siya sa dinner buffet. Ito talaga medyo yan, kasi mahilig ako sa Japanese food. Yan ang mas pinuntahan ko. At pag dinner buffet, meron pa sila mga special na parang inaalok. Pakinggan natin yung nagpunta sa mesa namin kasi meron siyang sinasabi. Cherry tomatoes from Cordillera. As I mentioned before, ma'am, we are supporting the local farmers. That's great. That's great. And then we also use here Maven butter, ma'am, from Batangas for the sleeper lobster. Then also we have here aged rib eye, and then come along with mashed potato, and then the sauce is red wine dish. At yan po ang ribeye steak, lobster at red wine na dagdag sa dinner. Pag bumaba ka ng hotel ay mayroong daanan papunta na sa Newport Mall. Ayan, yan yung daanan. At tapos ang dami mga restaurants din doon, mga nabibili kung ano-ano, at nagmasyal-pasyal din kami ng anak ko papunta doon. Tapos ayan yung daan, marami mga bulaklak. Ayan. So papunta na yan, paglabas niyan mall na, yung Newport Mall. Ikot-ikot din naman kami doon, nagtingin-tingin. Ito na talaga ang connecting pathway mula sa hotel papunta na dun sa mall. O watch your steps, yan, daming bulaklak pero mga plastic yan sa kanan, tapos pero merong inihalo sa kaliwa ng mga fresh flowers din naman. Ayun, makita nyo dyan yung hotel dito sa kaliwa. Tapos ayan yung Korean restaurant na Bulgogi Brothers. Yan ang entrada na talaga papunta dyan sa mall. Tapos ng 2 araw ay nagsimulang sumama ang pakiramdam ng anak ko. Nag-self-test siya at ayun, positive pala siya sa COVID. Sa susunod, yung larawan na yan ay wala pa akong COVID dyan, pero sa kasamaang palad, nagkaroon din ako pagkatapos ng 2 araw. At dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari na ito, lahat ng mga plano namin ay naiba na. Kinansila namin ang aming flight papunta sa probinsya para makita ang nanay ko, ang lola niya. Pagkatapos, nagpunta na lang kami sa isang Airbnb para magpagaling doon ng ilang araw. Biro nyo, 2 linggo lang kami talaga pwedeng mag-stay dyan sa Pilipinas. Ang unang linggo pa ay nauwi sa pagpapagaling ng COVID. Pero wala pa tayong magagawa. Ang sabi nga, kung hindi ukol ay hindi bubukol.